Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman ang gagawin natin dito sa vlog natin. Ito, una nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kino-question po ang itong si Bongbong Marcos sa kanyang ability to lead the country. Okay, ito yung patungkol po sa panawagan ng taong bayan, no, na sumisigaw during the rally doon sa The Hague na Marcos resign. Okay? Yan, itatalakay natin yan. Itong picture na ito, itatalakay natin yan at i-explain natin anong nangyari doon na bakit Marcos resign. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong ang si Senator Bato de la Rosa ay nadismaya siya dito kay Bongbong Marcos, no? Kasi po naniwala itong si Senator Bato de la Rosa noong sinabi po ni Bongbong na hindi na po tayo makipagtulungan sa ICC. Pero look at what happened, si Duterte ngayon nandoon ngayon sa The Hague, di ba? Alam natin na doon na siya lilitisin sa ICC. So dismayado po itong si Senator Bato. I-explain natin yan, ipakita ko yung sinabi ni Bato, okay? At ito, itong GMA, trending na trending itong GMA News ngayon kasi po naglabas po sila ng video, ipapakita ko sa inyo dito. Naglabas sila ng video na labanan raw yung fake news. Labanan raw yung fake news. So, naglabas sila ng video. Tiningnan ko yung comment section. Ayun, doon na nakita. Marami doong mga taong bayan na nagko-comment na bakit kayo nagpalabas ng video na ito? Kayo rin naman yung number 1 na fake news, di ba? Tiningnan ko yung reaction. Grabe. Kasing dami po sa reaction, haha reaction ng kagaya ni na Bongbong Marcos at ni F.L. Liza Marcos. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, ipapakita ko yung ilan yung mga nagre-react ng haha doon, okay? Itong GMA trending eh. Okay, ito. Ipapakita ko rin itong video na merong isang supporter po ni FPRRD na gustong mag-volunteer na maging personal nurse dyan sa The Hague. Yan, pag-usapan natin yan, ha? Kasi po, ganyan po ka mahal ng taong bayan itong si former President Duterte na meron talagang mag-volunteer. Walang bayad yan, ha? Nurse yan, ha? Graduated sa nurse. Papakita ko mamaya yan, ha? Kung paano niya sinabihan si VP Sara na VP Sara, gusto ako mag-volunteer bilang personal nurse ni Tatay Digong. Ganyan po siya ka-passionate, no? Na talagang naawa siya kay Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, okay? At ito, higit sa lahat, ipapakita, ito yung main topic natin. Ipapakita ko yung video na nandoon po sa The Hague na inambush interview itong si Vice President Inday Sara Duterte. At ang highlight doon sa ambush interview na yun ay itong si Maris Umali, okay? Nagbigay po ng mga tanong kay VP Sara at itong si Maris Umali ay sinagot ni VP Sara at clarify po ni VP Sara ang mga maling konteksto po ng pagbabalita, no? So yan, ipapakita ko yan sa inyo. Importante ma-update ko kayo. Pero bago ang lahat guys, bago ko ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video ngayon, no? Para naman kakalat ito sa mga bangag na natutulog, para naman magising-gising yung mga bangag dyan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo,
ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, at kung nagla-live mismo ang channel natin. Okay, ma-notify kayo lahat kung nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong binalita ng politiko. Oh. Sabi dito, Vice President Sara Duterte has questioned President Ferdinand Marcos Jr.'s ability to lead the country. Siyempre, sino ba namang hindi mag-question dito kay Bongbong Marcos? Ang dami na pong mga taong bayang nagrereklamo sa kanyang leadership, di ba? Dami ng nagsasabi na bakit Bongbong Marcos sa panahon mo lumala ang korupsyon, di ba? Isa 'yun sa mga problema ng Pilipinas. Dumami po, food security pa lang, sobrang dami na pong mga problema. At marami, pati nga sa Kongreso, no? Yung mga ayuda, yung mga pera na mga kino-question yung saan itong mga perang ito, sa mga billions of pesos, saan ito ginasta. Marami pong tanong ang taong bayan. Okay? So, sabi dito, amid the calls for his, yung Marcos Jr.'s ability to lead the country, amid calls for his resignation among pro-Duterte supporters in The Hague. Kasi po, kahit saan ka pumunta sa bansang Pilipinas o outside the Philippines, buong mundo, no? Lumalabas na po ang tao. Tapos nagsisigaw ng Marcos resign. Marcos resign. Ayan, ako sa totoo lang, kung ako yung presidente at gusto na ng taong bayan na mag-resign, you have to evaluate yourself kung are you still fitted para maging presidente? Hindi ka ba makokonsensya na gusto mo pa rin maging presidente, magtrabaho ka dyan, pero yung taong bayan ayaw na sa'yo, isinusuka ka na? Di ba? Awkward naman yan na magtrabaho ka pa. Kung ako niya, no? Magre-resign ako eh. Hindi na ako magbida-bida dyan. Kung si Duterte pa yan, sabi nga ni former President Duterte dati eh, hoy, kayong mga kasundaluhan dyan, kung ayaw nyo sa style ko, sabihin nyo lang para mag-resign ako. Sabi pa nga ni Tatay Digong dati yan ha. Kayong mga taong bayan, sabihin nyo lang kung ayaw nyo na sa akin kasi mag-resign ako. Yung taong bayan naman, ayaw naman, hindi naman papayag yung taong bayan. Sabi ng taong bayan, hindi. Duterte, gusto namin ikaw yung leader, ikaw yung presidente. Walang magawa si Tatay Digong. Pero itong si Bongbong Marcos ngayon, no? Talagang isinusuka siya ng taong bayan, di ba? So clarify yan ni VP Sara. Mamaya may kinaugnayan ito sa interview ni Maris Umali. Okay, ipapakita ko yan mamaya eh. Clarify po ni VP Sara na hindi po siya ang nagsabi na Marcos resign. Okay? Ang ibig sabihin po ni VP Sara is nakikinig lang po siya sa mga sigaw ng taong bayan. Nasabi ng taong bayan, Marcos resign. So sabi ni VP Sara na bago kayong magsabi ng Marcos resign, sabihin nyo kay Marcos bakit gusto nyong mag-resign siya. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Gusto niyang ipaliwanag ng taong bayan. Ano ba ang dahilan bakit ang tao Marcos resign? Ilatag ninyo ano yung problema ni Marcos. Yun ang ibig sabihin ni VP Sara. Ito yung sinabi ha. Sabi ni VP Sara, kaya hindi lang naman natin pwedeng sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangang resign? Yan ang tanong ni VP Sara. Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mong mamuno. Di ba? So, direktang sinabi po ni VP Sara kay Marcos na bakit sabi ng tao na Marcos resign? Ang tao po ay pagod na. Ito ha, i-elaborate ko lang yung sinabi ni VP Sara ha. Marcos, bakit
buong bansa na halos lahat ng parte ng Pilipinas at buong mundo nagsisigaw ng Marcos resign. Kasi po, hindi nyo ipinakita sa taong bayan na you are an effective leader. Hindi ramdam ng taong bayan, Marcos, na tumutulong ka sa taong bayan. Hindi ramdam. Ang nararamdaman lang nila yung mga ayuda-ayuda ninyo. And that is not the solution of the problem of the Philippines, sa totoo lang, Marcos. Ang taong bayan po ay hindi po sila tanga, hindi sila mangmang, na pinupolitika ninyo sa mga ayuda na yan eh. Hindi porkit binigyan nyo ng ayuda yung mga tao na yan, ay buboto na sa inyo. Hindi. Gusto ng taong bayan na tunay na pagbabago. Na kapag lumabas sila sa kanilang bahay, makikita nila kung ano yung ginawa mo sa bayan natin. Oh, tingnan nyo yung as far as I can remember sa panahon po ni former President Duterte. Sabi ni Tatay Digong, hindi na ako magmamayabang kung anong nagawa ko dito sa Pilipinas. Lumabas lang kayo, tumingin-tingin lang kayo sa labas. At yan ang gift ko sa Filipino people. Yung mga infrastructures kong nagawa, yung 24 hours na makalakad ang inyong mga babaeng mga anak, na safe ang lahat dahil wala na ang mga kriminal na yan. Di ba? Dahil nag-focus si Tatay Digong dito sa i-eradicate itong droga. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin ni VP Sara. At yan ang hindi nyo maiintindihan eh. Okay? So mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Ha? Ito, ano pa lang ito ha? Statement pa lang ito ni VP Sara. O ito, papunta rin tayo dito sa Senator Bato de la Rosa eh. Ito ha? Kasi ano eh, ang nangyari po dito kay Senator Bato, sa mga interviews po ni Bato de la Rosa, naniniwala kasi itong si Bato de la Rosa kay Bongbong Marcos. Nung sinabi ni Bongbong Marcos na hindi na po tayo makipagtulungan sa ICC, di ba? Yan ang laging binabanggit ni Bangag eh, di ba? So, sabi dito, Senator Ronald De La Rosa, ito, shared pa rin ito ng Politico. Ito yung caption ng Politico. Senator Ronald Bato de la Rosa accused President Ferdinand Marcos Jr. of deceiving him into believing that the administration would refuse to cooperate with the International Criminal Court. The same court now detaining former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Di ba? So, Bato de la Rosa, nabudol ka rin. Sa madaling salita, nabudol ka rin kay Bongbong Marcos. Kasi napaniwala niya si Bato eh. Sa mga statements ni Bongbong Marcos sa mga interviews, di tayo makipagtulungan sa ICC, bla 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 bla. Ang dami mong hanas eh. Ang dami mong pagmamayabang. Di ba? Itong si Bongbong Marcos, hindi ko maiintindihan bakit hindi niya maalala yung mga pinagsasabi niya noon. Dahil lang sa away politika, ha? Wala na. Kahit masira yung kanyang credibility, gawin niya. Oh, yan si Bongbong Marcos. Oh, sabi, ito yung statement ni Bato de la Rosa. Nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako, naniwala pa naman sana ako sa iyo. Ayan. Ronald De La Rosa, Senator, on President Ferdinand Marcos Jr., sinabi niya ito March 22 of 2025. Di ba? Kung nabudol niya si Senator Bato, how much more tayong mga Pilipino? How much more tayong taong bayan? Di ba? Hindi, kampante sina Duterte at si Senator Bato na magaling itong si Bongbong Marcos kasi meron siyang paggalang po sa konstitusyon natin na hindi po tayo makipagtulungan sa ICC
Kasi po, tumiwalag na po ang bansang Pilipinas at wala na pong jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Di tama si Bongbong Marcos sa kanyang sinabi. Pero ang kanyang mga ginagawa, taliwas. Look at what happened now kay former President Duterte. Nandun na sa ICC. Kaya nga, itong si Bongbong Marcos, ang kapal ng mukha na meron pa siyang guts, confidence na humarap sa Pilipinas at sa taong bayan. Sa ginagawa mong ito, hindi ka ba nahiya, Bongbong Marcos? Ito ay opinion ko lang ito. Bilang isang mamamayang Pilipino, bakit ka ganyan, sir? Bakit yung mga sinasabi mo noon ay mali yung ginagawa mo? Di ba? At hindi mo iniisip eh. Basta lang mapunta si Duterte doon sa ICC, hindi mo na inisip na masisira yung credibility mo. Dahil sinabi mo yan noon eh. Di ba? Sinabi mo yan noon. Pero look at what happened now. Kung makikita mo nga sa social media, bumalik yung mga luma mong videos na mga sinasabi mo. Tapos ngayon, 'di ba? Ginanyan yung video mo dati at yung video mo ngayon, ginanon. Inedit nila. Di klarong-klaro yun na nagsisinungaling ka. 'Di ba? So, ito pang si Atty. Claire Castro, hinahire yan to be the attack dogs of Malacanang. Alam mo naman, Claire Castro, ha? Ang dami mong mga palusot dyan. Reason, wala naman sa hulog si Claire Castro magpapaliwanag eh. Ito, nagko-komentaryo siya doon sa Marcos resign na issue na yan kay BP Sara. At alam mo, Atty. Claire Castro, ikaw, isa ka pa rin. Bago ka mag-comment o mag-react, no, na ipagtanggol mo itong bangag mong, amo, mag-research ka muna sa mga issues, Claire. Yan tulo, nahuhulog ka nababash ka kasi fake news ka rin eh. Di ba? So, yan po ha. Nagsalita na po si Bato de la Rosa dyan. Okay? At ito pa, no? Dahil po kumakalat ang issue ngayon patungkol po sa mga fake news at meron pa namang mga vloggers ngayon na ini-invite dyan sa House of Representatives, saksi naman talaga ang taong bayan. Ito, saksi pa naman yung taong bayan kung paano po binalita ng GMA, no, na itong si former President Duterte ay nag-file raw ng asylum sa China. No? Tapos nagpalabas po ng, hindi ko lang mapakita sa inyo ang video dito, pero nagpalabas po ng statement ang China na si former President Duterte ay kailanman hindi nag-apply ng asylum sa bansang China. So anong ibig sabihin? Fake news yung pinalabas na balita ng GMA News. Hindi ko alam saan nila nakalap yung informasyon na yan, GMA News. So ngayon, ito yung nakita kong video na nagpalabas ng video ang GMA na labanan raw yung fake news. Labanan raw yung fake news. Kaya nga natawa ako doon sa video na yon kasi sila yung number 1 na fake news. Tapos sasabihin nyo, labanan natin yung fake news. Ito ha. Ito yung mga reactions, okay? Ipapakita ko muna sa inyo itong video na ito. Yan, yung video na yan. Ito yung pinakita nila ha, na team totoo sila. Team totoo pero fake news kayo. Ito ha, sabay-sabay nating i-react itong mga
natatamaan rin sa kanilang sarili yung mga pinagsasabi nila. Kami ang Team Totoo. Maaasahan kami sa laban kontra fake news dahil Maaasahan raw sila patungkol sa paglaban ng fake news. Hello! Nasana yung asylum yung sinabi. ito ay malaking banta sa demokrasya. Oh, correct. Malaking banta yan sa demokrasya. Tama yung sinabi nyo. Kaya huminto kayo dyan sa sinabi nyong asylum. Ay, nako. Ating pamamahala. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita Kaya nga be responsible GMA sa inyong pagbabalita Yan bumirang sa inyo yung lahat ng pinagsasabi nyo dito Be responsible enough. Pinapaniwala nyo yung tao na si Duterte nag-file ng asylum doon sa China. Mag-sorry nga kayo. Bawiin nyo yung balita na yun. Ha? ang pinakamalakas na sandata laban sa fake news. Naninindigan kami na walang lugar sa ating lipunan ang maling impormasyong Walang lugar? Anong walang lugar? Mag-ano nga kayo? Tumingin-tingin nga kayo sa sarili ninyo. Bulag na ba kayo? Ay nako. papangga. Hindi ako hindi ako nangbaba sa mga bulag na tao ha. What I mean is literally, nabulag ba kayo? Yun ang ibig kong sabihin. Kayo yung nagpapakalat ng mga fake news tapos sasabihin ninyo, walang lugar sa amin yung fake news. Lord, ang sakit sa bangs, Lord. Wala na nga bangs si Don Martini, Lord. Oh, ginoo ko. Na totoong balita. Naniniwala kaming dapat tigilan ang mapaninlang na impormasyon. Oh, kaya nga, pigilan nyo yung sarili ninyo. Pigilan nyo yung sarili nyo. Kayo nagpapakalat Oh. Layong lokohin ang taong bayan. Ang aming panata, labanan ng fake news sa abot ng aming makakaya. Sa abot ng aming makakaya, wala na. Hindi nyo kaya. Kayo yung nagpapakalat. Pati nga yung China, nagre-react na yung China na hindi po nag-file ng asylum si Tatay Digong. Kayo yung mga fake news, mga tanginan ninong Maris Umali, isa ka pa Bantayan ang mga magtatangka na magpakalat ng maling impormasyon. Panata namin tumupad. Sa pinakamataas na pamantayan sa aming pag-uula. Panata naming tiyakin na sinuri Ay naku, I cannot believe this. GMA News, kayong lahat ng mga news anchor dyan. Tumingin-tingin naman kayo sa sarili ninyo. ang pagkakatiwalaan ng impormasyon bago ito ibalita. Panata namin gawin ang lahat. Para di malusog Gawin yung lahat para may pinapanigan kayo ng fake news. Ang panata namin, ipakita sa publiko Alam mo, sa totoo lang, itong si Jessica Soho, no? Ang dami nang humahanga sa iyo, Jessica Soho. Alam mo, sa totoo lang, itong si Jessica Soho, mataas na yung level mo Pagsabihan mo yung mga mga writers ninyo, yung mga news anchors nyo, nakakahiya. Pati si I really look up dito kay Jessica Soho na mataas na ito si Jessica Soho Ang sa akin lang, no? Sana itong si Jessica Soho rin sitahin nyo yung mga irresponsableng mga ninyo, mga trabahante ninyo, di ba? Kasi pati ikaw, Jessica Soho, no? Mataas na yung credibility mo, mataas na yung pangalan mo. Pati ikaw madadamay dito sa mga pinagkakalat ng mga fake news ng mga mga kasamahan ninyo. Ikaw madadamay yung credibility mo, Jessica Soho. Yun lang masasabi ko. Kaya ikaw yung dyan, medyo senior dyan sa mga nagtatrabaho dyan, dapat gumawa ka ng something, ma'am, na maiwasan nyo yan. kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Kami ang Team Totoo. Magkaisa tayong Team Totoo raw sila. Okay. Team Totoo sila. Itong video na ito, dinownload ko ito sa kanilang page, GMA page.
So nung tiningnan ko yung mga comments doon, syempre nagre-react yung taong bayan. Ganun, galit yung mga nagko-comment na ano ba kayo yung fake news, ganun, ganyan. Tiningnan ko yung syempre doon mo talaga makikita yung mga nagre-react, di ba? Oh, tingnan niyo ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung nagre-react, oh. Imagine ang lahat ng mga nagre-react ay 78,000. Okay? 78,000 po lahat ang mga nagre-react. Yung mga naghaha, okay? Yung mga naghaha, 73,000. So more or less, 5% lang yung mga pumanig sa kanila. Meron pa ngang nag-angry, 463. So meaning to say, naghaha sila kasi po, nakakatawa naman talaga. Nakakatawa yung ikaw yung labanan natin yung fake news pero number 1 naman kayo ng fake news, di ba? So sino namang hindi matatawa doon? Ayan majority of the Filipino people ay isinusuka na rin itong GMA News. Sa totoo lang meron namang meron namang mga balita sila na totoo, okay? Pero you must set as an example sana, GMA, kasi kayo yung parang kasi wala ng ABS-CBN sa mainstream media, di ba? Na sila? Social media na lang sila. So, kayo sana yung role model. Ipakita nyo sa lahat ng mga mainstream media yung mga binabalita ninyo. Nakakahiya Professional kayo, mainstream media kayo, tapos matuklasan lang ng taong bayan, no? In just a snap of a finger na mabubuking kayo sa wala, sira na yung credibility nyo. Di ba? Tapos si Tatay Digong pa yung punterian niyo doon sa sa issue na yan. Di wala na. Goodbye. Di ba? Ayan Hindi naman ako nagpi-fake news ito Ini-screenshot ko yan GMA News. So GMA, sana naman magising-gising rin kayo dyan umiwas na kayo sa mga kabangagan nyo dyan. Nakakahawa talaga itong administrasyong Marcos, pati sila nabangag rin ayan po so punta tayo sa next topic natin, itong mga itong isang ambush interview ni VP Sara sa The Hague. Merong isang nurse doon na nag-volunteer na maging personal nurse ni Tatay Digong. Okay? So ganyan po kamahal ng taong bayan si Tatay Digong. Ito po yung video na yan, ipapakita ko sa inyo. Play. Maayong hapon po. I'm April from Davao City. And, makahilap po po. VP, most of our group today is nurses from Germany. We would just like to ask if we can apply maybe as a volunteer for a personal nurse for President Duterte. I can speak German. I can speak... Grabe si VP Sara. Tingnan niyo yung reaction sa mukha ni VP Sara. Parang na-touch siya rin na sinabi ng mga OFWs pa na talagang merong taong ganito na mag-volunteer talaga. Di ba? Yan walang bayad siguro yan. Kusang loob nila yun tulong nila yun kasi naaawa sila kay Tatay Digong. Nakakinalibutan nga ako sa ganitong mga sitwasyon I can speak English and of course Bisaya. Yes. I'll have to ask the lawyers, ma'am. Yes, please. VP. If that is something that can be done. Si VP Sara naman talagang she is a good listener pinakikinggan niya at i-try niya na baka sasabihin ni VP Sara doon sa mga lawyers if capable ba yan na merong mag-volunteer tapos kailangan naman sa totoo lang kailangan naman talaga ng personal nurse itong si Tatay Digong sa totoo lang. So yan I hope ma'am ikaw nurse na nag-volunteer, I hope na alam ko naman ang daming mga gustong tumulong ni Tatay Digong, di ba? So, ang sa akin lang dito, pinakita ko lang na sa mga na-appreciate natin itong mga ganitong bagay na ganyan kalaki po ang value po ni
President Duterte. Dahil itong mga taong ito ha, itong mga nagvo-volunteer, itong mga nagsasakripisyo na pumunta diyan sa dahig, ito yung ito yung mga tao na nakaramdam ng pagbabago nung panahon po ni former President Duterte. Tayo, nakaramdam natin yan, di ba? Kaya, kung ikaw lang ba, matino kang magserbisyo sa bayan mo, no? Susuklian ka ng pagmamahal sa tao. Yun lang ang lesson na ma-learn natin dito eh. Yeah. The rules of the detention center. I have both the residence with Sarah. Resident po ako ng Holland, ng Netherlands, and resident din po ako ng Germany. Sabi nung iba dito, ma'am, na illegal. Sana all daw yun. Opo, dati po ako nakatira dito since 2008 until 2023. Pero lumipat po ako ng Germany kasi mas maganda po ang offer nila doon. I'm operating room nurse po. And I can guarantee. Pwede yan. Actually, hindi pa namin napag-usapan yan, ma'am. Ang napag-usapan kasi namin doon, paano yung pagluluto. Para bang ibigay mo Marunong lang din yung po magluto ng taksiyod. Lahat ng Bisaya po. One-stop shop ka pala. One-stop shop. package na bigay. All around si... Just don't Ano, ah? If ever. Actually, I submitted already an application to Sir Alex Into Monteagudo. He's actually my cousin. And also to Sir Bongo. Sa inyo, hindi ko po masubmit kasi hindi po kayo basta-basta ma-message sa page niyo po. Opo, wala po akong Opo. And kay Ma'am Hanilat din po, nakarating na po yung application ko. But I don't know kung nakarating na po sa inyo. Marami ang nakakilala kay Shaira, ma'am. Shaira Shaira? Madrona. Okay. Sa Vice President. Sa kanya po po ba dapat? Ito pa lang si Manang Nurse, no? All around. Marunong daw siya magluto ng mga paboritong pagkain ni Tatay Digong. Kaya, ano ito? Overqualified ito ah. Kinontak niya lahat. Si Ma'am Hanilet, si Senator Bongo, kinontak raw niya si VP Sara para lang mag-volunteer sa kanyang sarili ha. Grabe. Nalit kami ng all my credentials po. Pwede po. Sige po. Gagawin ko po. Liaison namin sa Pakiulit-ulit ng name. Shaira Madrona. Jaira Mandrona. Paki-search guys. Opo. Sige po, VP. Tatanong po ako ng application. Yes, ma'am. Grabe no. Ay, sa totoo lang, genuine yung yung talagang tumulong talaga, di ba? So that's what former President Duterte gets, no? Sa kanyang tunay na pagsiserbisyo sa panahon ng siya ay presidente. Kaya Mr. President, kitang-kita mo naman, mahal na mahal ka ng taong bayan. Okay? Advance happy birthday sa iyo, Mr. President. Ito ipapakita natin itong last video natin, itong ambush interview ni VP Sara, okay? At sinagot itong si Maris Umali sa kanyang mga tanong, okay? Sabay-sabay tayong mag-react dito. Play. May reaction na kasi yung reaction na kanya, sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon. And as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Pinoy. Hindi naman si dating Yung tanong ni Maris Umali, ito yung sinabi ni ni Attorney Claire Atacdog Castro ha. yung Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun, ako at hindi si Pangulo. Those were my fears for the life of my... Sinabi ko na yan kahapon Hindi naiintindihan ni Attorney Claire Castro yung konteksto. Nagbibiroan sila I think sa duda ko, nag-usap-usap sila doon sa loob ng kulungan ni Tatay Digong. At siguro nabanggit ni BP Sara na huwag ka na lang umuwi doon sa Pilipinas, baka magaya ka ni Ninoy Aquino. So ang sinabi po ni Tatay Digong, kung
I don't care kung gugurgurin ako pagdating sa Pilipinas. So be it, sabi ni Tatay Digong, no? Basta ibalik nyo lang ako sa Pilipinas. That is words of yung taong kinoconsider ng mamamayang Pilipino na hero. Di ba? Okay. My father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Doon sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan kong gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa... Alam niyo, sa totoo lang, no? Ang iniisip pa rin ni Tatay Digong yung pagiging mayor niya sa Davao. Kasi po, tunay kasi siyang, nagsiservisyo sa Davao, eh. So, ang iniisip niya, no? Kapag manalo siya sa, it's very obvious na mananalo naman talaga siya, ang sa kanya lang is, gusto niya nang lumabas. Gusto niya nang matapos to lahat. Kasi po, gusto niyang ayusin ang Davao. No? Kasi po, nahihirapan po yung si Basti Duterte especially, no? Mahirap kasi yung ginagawa ng administrasyon ngayon, sa Davao. Si Basti Duterte galit na galit nga, di ba? Yung mga kapulisan doon, kung ano-ano na lang pinapalit nila doon, di ba? So, yun ang sa tingin ko aayusin ni Tatay Digong, Marami siyang aayusin, Sa budget, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa May sinasabi po OVP kasi and na yung new set of names daw po, which Ortega dubbed as Team Amoy Asim included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Impeachment. Nag-file na sila ng impeachment sa akin. And nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nila yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara, o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sinabi? Wala ako sinabi kahapon Ayan, Maris Umali. Ayan, pumalag na yung tao dyan, Speaking ko, hindi ko siya
wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan Wala po kayo sinabi ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, na- nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, Your Honor. Wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan nyo Yun. sa kanila. Di ba? And I gave them examples. It was very clear. I gave them, well, yan. Ayan, may example po dito. naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Pahiya ka dyan. Maris Umaling, napahiya ka dyan. so, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba Yun yung konteksto ha. I-elaborate natin. Ang sinabi po doon ni VP Sara, bakit kayo sumisigaw ng BBM resign? Okay? So, hindi sapat yun na magsisigaw tayo ng BBM resign. Dapat rin natin ipapaliwanag na bakit gusto nating ipa-resign itong si Bongbong Marcos. Because sa mga kakulangan niya sa pamumuno niya sa bansa natin. Ganun, di ba? Yun ang konteksto doon. nananawagan? Wala po kami ng nakikita VP, how are you on the lighter managing side yung case ng project, father kagaya ninyo, kay, tapos yung may President impeachment pa Duterte. kayo? How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer VP? na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyer sa ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong VP on the lighter side, can we invite you for a dinner? In 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Going opo. Can we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. This one I want to give him this one. May gustong makipag-dinner sa kanya. Ha? Imagine that one. Kahapon po, makikita niya talaga na mga nag-rally para sa Yes ma'am, pwede dito. Asa kayo ma'am? Taga saan kayo? Taga-asa. Okay. Regards me, worship. May tanong yata. Ang daming mga Bisaya dyan, ha? Napatanong tuloy si VP Sara, taga-asa mo, ma'am? Ay, shout out sa mga Bisaya nating mga audience dyan, ha? Proud na proud tayo dyan. Sir. Ganihan nakadawat og bomb threat ang OBP. Ayaw nga pala. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees. Okay, so yun lang po, ha? Yun lang po yung ating ini-explain dito, yung patungkol po dyan sa BBM resign na yan. Okay, at least si VP Sara po, hindi po galing niya mismo. Kasi para sa akin naman, masama tingnan na sa kampo po ng pamilyang Duterte galing yung BBM resign. Hindi, masamang ano yan. Masama ang anong tawag dyan? Masama tingnan, no? Kung sila yung magsasabi niyan. Dapat ang taong bayan, which is ang taong bayan naman talaga yung nagsumisigaw na ngayon na BBM resign, okay? And sa tingin ko naman, hindi yan masasabi sa tao kung maganda lang yung pamumuno ni BBM, kaso wala na talaga. Kabangagan na talaga ang mga nangyayari. Okay? So, yun po.
Libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan ngayon. At usap-usap po tayo sa comment section, okay? And maraming salamat po sa mga nanonood. Please i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time po, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel, no? Donmar TV Balitang Totoo, okay? Lagyan nyo lang ng Balitang Totoo. Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga uploads doon na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin, okay? So guys, ayan. Maraming salamat sa mga audience ko, sa mga moderators. Hindi na po tayo nakapag-live kasi laging ginugurgur yung live natin eh. Sa mga nagpapakulay, maraming salamat. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.